Guys, medyo napahaba yung vlog natin. So, ang gagawin ko po is idadalawang upload ko po. Para hindi na po ako mag-edit. Good morning guys! Welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Beats. Ayan, for today's video, nag-i-scramble egg muna tayo para po sa pasyente natin. Nakaalis na po yung dalawang estudyante, pero si Sansanis nandito pa. Hinihintay pa po siya ni Christian kasi siya po yung huling ihahatid, dahil pagbalik ni Christian is kakain, maliligo, dahil papasok po siya. Ngayong papabits natin, mga alas 5 pa lang po siya is nag-walking na po siya papunta doon. Hindi na po siya nahihiya kasi kakaroon po siya ng mga ka-Mario. Hindi po ka-Marikis, ka-Mario. Tapos maraming nagbibigay po sa kanya ng suggestion kung anong dapat niyang gawin. Mabuti yun. Kasi marami po siyang nasasagap na kung paano gumaling kaagad at kung paano po makarecover at maibalik na po yung normal. Nag-umilit po tayo, pero hindi para kay Papa Beats lang. Siyempre para sa amin din. Ano san? Magbabalon ka san? Turade? Ayaw. Umilit. Nagmuni-muni muna ako dito. Nahiga muna ako. Pinakaramdaman ko lang muna sila, pinakiramdaman. Tapos ayun, umalis na yung dalawa. Saka na tayo nag-umpisang mag-routine. Inuna ko muna yung mga kalat ng pusa, kalat ng mga aso doon. Samantala sila Chrislyn siya pinapakain ni Christian. Tapos siyempre naligo. Yung ano na lang naman sa kanila, yung pag-asikaso, yung magtali ng buhok nila. Sila naman yung nag-babies. Tapos syempre maghuhugas, matapos maghuhugas ng mga pinagkainan. Tapos ngayon magpapakain tayo kay Papa Beats. Tapos sabayan natin mag-kape. Mamaya na tayo magkukulik ng mga labahin. Yung pinggan niya, pinggan. Ito po yung sa kanya. Ano? Gutom? Gutom na? Bahaw? Bahaw daw yung sa kanya, bahaw. Namimiss niya po yung bahaw.
Ha? Sumukal ko, buta mong sobra. Kabay. Pagkat ko, Yan po yung bahaw. Kunti lang naman, yan po yung ibibigay natin sa kanya. Ito yung ulam namin ni Christian. Anuin muna natin si Papa Bits. Pakainin. Gusto daw niya ng bahaw. Ito lang naman po yung bahaw, kunti lang. Bigay natin sa kanya. Dahil meron po siyang gagawing project ngayon. Oh. Oh. Tapos ito po yung gamit ni Papa Bits kanina. Inano po niya. Try nga natin. Kay San Santo, dalawa to. Ginamit ni Papa Bits. Yay! Sarap sa likod. Sarap sa likod, guys. Ah! Mabigat kaya. Pero parang kiri naman po yung bigat. Kasi pag-dumbbell muna tayo. Wow! Sarap sa likod. Sarap pakiramdaman. Hay. Tapos tayo magkakape. Sabayan natin si Papa Bits kumain. Magkakape naman tayo. yan ko natulog ka ng jogging. Ayan. Bahan. Marami po siyang kamaryo pag nag-walking na siya. Ayaw ko na. Ayaw daw ko nung maganda. Tapos ayan, meron po siyang mangga. Nadaanan ko yan. Pinitas, pinulot. Pipitas. Nada sa bagong kuan. Meron na ngunguha. O, Dahil mga nahulog bagong ano po naman. Season kasi ng ano dito, Indian Mingo, napakarami. Hindi na po na ano ng mga tao. Hindi na po na kakayang kumain. Nagsasawa na yung mga tao ng Indian Mingo. Tulad ng saging. Saging namin, yan oh. Hindi na po na kakayang kainin. Ganda pala mag-jogging ng madaling araw. Maganda daw ko na walking, hindi jogging. Ang ginagawa ko, walking ako, puntang simbahan. Babot simbahan, doon ako. Parang Hindi na niya kailangan samahan kasi noon pa naman ko sinasabi sa kanya na hindi pa siya na mild stroke na walking, jogging. Ayaw kung malayo kay baka kapo yun, baka daw siya mapagod ba? Hindi naman yan person, hinay-hinay lang. Ang importante lang mag-singular. Ganun ba yun? Binigyan na ako ng medisina ni Michelle. Binigyan siya ng medisina, ng gamot, tambal, ng BHW. BHW namin dito dahil nadadanan po yung bahay. Yung pang-maintenance po namin na kada buwan. Binigyan na po siya. Meron na yatang stock kasi nung isang araw, nag-chat ako sa kanya kung meron na pong losartan at saka metformin. So, binigyan daw siya kanina. Okay, nakita po siya. Yun ang sabi ko sa kanya, wag lang dito mag-walking. Magpunta ka doon, lumabas. Ayaw niya kasi, nahihiya daw siya dahil pinagtitinginan siya. Siyempre, titingin siya sa'yo dahil may mga mata, tas dumadaan ka. Ngayon, alam na nila na nagkaganyan ka, hindi na nila kinakailangan na magtaka. Nakasalabo ko yung pare ko sa Suray. Nakikita niya yung mga parin niya doon. Naku, kumusta?
Naku, kumusta siya? Kasi nakausap ko yung mga pare niya minsan. Nangumusta pare, sabi, Madax, kumusta si pare Koy? Pare Koy. Sabi ko, okay naman. Nahihiya daw silang pagpunta dito, mamisita kay Papa Beats. So, bakit mahihiya? Dahil wala daw kuno silang madadala na ano, hindi naman po yan kinakailangan. Yung mga dala-dala, siyempre yung presensya nyo. Oy, pare Koy, musta? Hindi na tayo makakagkulapo, hindi na tayo makakagsilik kasi ganon. Mga normal ba na kumustahan? So ngayon, nagtatry na po siyang lumabas-labas, nag-walking doon, no? Nakakausap siya. Tapos, binibigyan po siya ng clue kung paano po makarecover kaagad. Sabi ko na nga ba sa'yo, pinaiiral mo kasi yung hiya mo. Bakit naman ka mahihiya? Mahihiya ka lang kung gumagapang ka na sa daan. Na ano yung isip mo? Naprapractice din yung isip ni Papa Beats dahil marami na po siyang nakakausap sa pag-walking niya. Nakakasalubong na po niya yung kano. Yung kano na palaging nag-walking. Hindi naman kasi kinakailangan na sasamahan ko po siya kasi ako pagbangon, paggising, arangkada kaagad. Mas lalo po akong mapapagod, mapapractice kung samahan ko po siya mag-walking tapos pagbalik dito, ayun, umpisa sa mapapagod na talaga tayo. Ano yan? Yung dumbbell nga, trinain ko, hiningal kagad ako, mabigat. Binawasan po yun ng isa ni Papa Beats, pinabawasan kay Christian kanina dahil hindi po niya mabuhat. Gumaan ba? Gumaan. Nagdambil ka? Siyempre kasi yung mga ugat, umaano din yan. Nalulukot. Shout out pala kay Mighty Mang, nandoon po sa Tacloban, nakauwi na po siya, nandoon nag-live na po siya dahil magbabakasyon po yung pinsan ko, tita po ni Mighty Mang na si Mama Jean, na kung hindi naman po si Papa Beats nagkaganito is nandoon din po ako. Kasi tumawag si Mama Jean sa akin nung time nandoon po kami sa hospital dahil pinapauwi po niya ako. Anong magagawa natin? Pero parang okay naman si Papa Beats, pwede naman po siyang iwanan. Ano? Wag muna. Wag muna. Kasi darating po si Mama Jean bukas 13. Pero 4 lang na araw po sila doon sa Tacloban. 4 lang na araw po yung bakasyon nila. Kasi gusto po yun ng hipag ni Mama Jean ng magbakasyon dahil vacation nila sa trabaho nila doon sa Korea. So, sinamantala po ng kapatid ni Elsong or hipag ni Mama Jean na umuwi ng Pinas dahil baka sa susunod daw na taon hindi na niyang kayanin magbakasyon, hindi na siya makabalik ng Pinas, hindi na makapagbakasyon dahil matanda na daw po siya. So, ayun, umuwi si Mighty Mang. Siguro ko yung uuwi ngayon, hahabol. Magsiseries lang sila, Mama Edna yata or si Kayla. Tapos si Bruce Stephen, hindi ko alam kasi may trabaho, hindi papayagan. Hindi pinayagan. So, yung bibiyahe ngayong araw naman, si Mama Edna at saka si Kayla. Si Mighty Mang is nandun na kasi siyempre naka-airplane po si Mighty Mang. Sana kung hindi po nag-mild stroke si Papa Beats is nandun din po ako. Kasi gusto ni Mama Jean na ako po yung magluto sa pagkain nila. Wala tayong magagawa kasi ayan, na-timing po si Papa Beats. Tinawagan talaga ako ni Mama Jean, as in tinawagan po ako.
sa time na nandun pa kami sa ospital, mga 3 araw pa lang po kami sa ospital, tumawag si Mama Jean. Na, ayun, binigyan po ako niya na, hindi naman daw ko na ako makaka-uwi. Binigyan na lang po niya ako ng pangkain. Para sa pagkain, na hindi naman po napupunta sa pagkain, para sa gamot ni Papa Bits. Oh, baka sabihin na naman dyan, nagpaparinig po ako, sabihin marami namang anak yan nasa abroad. Hindi nyo lang alam ang pangalang abroad. Baka sabihin, may mga abroad po ako na anak. Hindi yun para sa amin, yung pag-a-abroad nila. Siyempre may mga pamilya na po yan. At hindi po kami fully umaasa sa kanila. Naghihintay lang po kami kung magbibigay sila. Hindi po kami humihingi. Kasi alam ko na may mga pangangailangan din po sila. Mas may pangangailangan din po sila. Hindi naman po ibig sabihin na nagkaganyan si Papa Bits na magpapabigat po ako sa mga, sabi po dyan na mga anak na abroad. Naghihirap din po sila kasi may mga pamilya na po yan, may mga paggagastusin. So bali kami, lalo na ako, hindi ko gusto na maging sagabal sa kanila. Nahihiya nga akong na pagpunta namin ng ospital ni Papa Bits Nadal, nahihiya nga ako magpaalam sa kanila. Mas mabuti pa yung ibang tao tapos may malaking puso at may nakakaintindi po sa akin. So ayun, ibibigay po ng nagsishare po sila ng blessing. Hindi ko naman kung sino naman po yung nagbibigay sa akin, hindi ko naman po yan hinihingi sa kanila. Sabi na, hoy, basta ganun, hindi ko na kailangan pong mag-explain. Thank you na lang po sa mga nagsasalita ng ganyan, kasi dagdag viewers na din po kayo, nakakadagdag din po kayo ng earnings ko. So gulang yung hindi nakakaintindi sa akin, gulang po kayo, wag nyo na akong intindihin. Nagpapasalamat po ako sa mga true followers ko at true viewers ko na may malaking puso po, na nakakaintindi sila. Lang, ito niya. Ang view, real, nakamotor siya. Ha? Nakamotor. Real, nakatukan. Nakamotor. Bangin. Nakamotor siya, nakadun. Asya, dabay na angkas. Dere, iya nagkukuhan. May nakita po kasi kami na may dinirilan na, iwan ko kung siya po yung nakamotor na pumapasok sila sa tunnel. Tunnel po na parang katulad dito sa Cebu, sa may papuntang Lapu-Lapu City. Na aray, pasok. Papa Bits. Sit down. Trapo. Napasok tayo, guys. Nasagi yung kamay ko. Tingnan nyo. Naka-tumbler pero naka-straw. Kasi, mas maganda ka isto kayo dito. Pag binabasa mo, may puso yata yung bibigyan. Tumutalo. May butas. Ito, maganda tayo dito. Sabi nino. May marito ba? Bro, ang type ng dugo mo, sa type O. Mabuti na lang ko ng type O. Kay
Kasi ang kadalasan ko pag ang taon ko nag-stroke ang yung dugo niya, EB o B. Yan ang mahirap. Yung type O na yan mabuti yan kaya nakaka-recover yan. Kasi ang type O, ang dugo niyan, malabnaw. Di rin masapotak ba. Karugan ko nito na kukuhan ko pag nag-stroke ba. Pag ang Ganun pala. yung type O na dugo mo. Maganda yan kasi So, nakaka-recover daw yung nag-stroke. yung ano ko. Yung type EB, ayan ang delikado ko kay So, yung type ko guys, papapalitan ko ng type O. Kasi type B po ako. Kami ni Jing. si Imarito type mo kuno iya. Ay asawa type mo gyapon. Maganda yung type mo kay yang kadalasan Papapalitan ko guys na yung type ko. nare-recover yung pero kung EB o B iyan sis mahirap pag nag-stroke nababalagod ko ako salamat na lang yung dugo ko type O. Ako naman po guys, hindi naman po sa hinihingi ko. Parang iwan ko lang. Panginoon na lang po yung bahala sa akin. Siguro hindi naman po ako abusado sa pagkain. Makikita nyo po yung mga pagkain namin dito or ulam is masarap. Hindi naman po yan, ako po yung kumakain. Mga bata siyempre yung iniimportante. Hindi naman po yan ako yung kumakain kasi hindi nga ako minsan kumakain. Hindi po ako palakain. Kasi ang side nila yan ang side nila abang high blood ang side nila. Sa amin hindi na pinahirapan. Diretso. Guys. Pag nakita nyo na wala na ako, yun wala na. Joke. Joke lang po. Diretsuhan po yung sa amin. Side ng pamilya, diretsuhan. Hindi na pinahihirapan. Sa totoo lang. Para po malaman nyo. Hindi po nagpapasakripisyo. Yun. So, sa mga basher ko dyan, mangbas lang po kayo. Hindi nyo naman po nakikita, base sa nakikita nyo sa vlog ko, hindi po yan fully routine yung nakikita nyo. Mas may mahirap pa po dyan. Yung mga nakikita nyo sa vlog ko, ano lang po yan. Kung baga, practice ko pa lang yan, practice. Pero sa likod ng camera, action. So, hindi nyo alam kung sino si Mama Dax. Hindi po ito mapakali. Hindi po mapakali. Tulad ngayon, pag matapos po akong mag-vlog, mag-upload na po ako. So, bibiradas na po tayo. Tulad po ng may nag-comment dyan na nakakaintindi talaga siya at kahit hindi pa naman po kami nagkikita ng personal, alam po niya na kung ano po yung maging taong bahay. Lalong-lalo na po na isa lang po tayo na nagsiseryoso sa mga routine. Oo nga, marami kami. Tapos ako lang po yung bae. Tapos may mga lalaki naman, siyempre, may mga trabaho. Si Papa Bis naman lang po yung ano ko dito. Parating kasama na. Yan po, alam niyo naman si Papa Bits na wider-wider lang po siya. Wider-wider. Sa totoo lang po yan, wider-wider lang yan. Hindi yan mga sinasabi ko na sa nakikita nyo sa vlog ko na nag-ano lang ako, nag-AI, hindi po AI yan. Yan, tanungin niyo po siya at papagsalitain na minsan ayaw niya
ayaw niya ng marap ng camera kasi gusto po niya yung magpapasound sila po siya palagi. Ngayon, pag nakita niya na hindi po ako naghahawak ng cellphone, tapos nabibisi na po ako, bibiradas na po yan, magpa-sounds. Pag sinasaway, yung mukha, yung mukha pag sinasaway, pag sinasaway na itigil muna yung sounds mo, umaano yung mukha mo, Sumangat. gumaganon. Sabi ko, sige, magpa-sounds ka na lang dyan nang magpa-sound dahil magkakapira ka dyan. Baka sabihin nyo, hindi niya naririnig yung mga sinasalita ko. Naririnig niya yan. Ngayon, na po siya. Medyo nagbago na po siya. Medyo lang. Pero, pagka maya-maya, ano naman yung plano? Maggagawa talaga ng Meron siyang iniisip na gagawin ngayon. Aakyat siya sa taas, ako naman dito sa baba. Rest pa ng mangga. Siya, magwa-wiring sa taas, magwa-wiring po siya. Pabili po siya ng wire at saka saksakan. Dahil babalik na po siya doon sa taas, sa kwarto. Doon na siya matutulog. Dahil medyo kaya naman niyang pababa, umakyat, humahawak lang. Hindi lang nagmamadali. Kaya naman po niya. Tapos, meron po, halimbawa, magwiwiwi siya, hindi na po niya problema kasi binigyan po siya ni May Timang ng wiwihan nang nandun pa sa hospital. Magagamit na po niya. Yan po. Binigyan po siya. Nahiya po siya ang gamitin doon sa hospital. Kaya tinitis na lang. Malapit naman po yung CR sa hospital. Kinakayan na lang po niya na maglakad. Yan po guys. Wiwihan. Nito. Lang po yung yan, nakautot na si Papa Bits. Talagang magaling na po siya. Yung ismering hoy po niya, ipapasok po dito. Yung ismering hoy. So yan, iihi na po siya. Pagising niya sa umaga, bit-bit po niya ito, pababa. Para itapon. Di okay. Sabi ko sa kanya, hindi naman niya ginagamit doon sa hospital. Gawin na mo na lang din ng baso. Tubig, tas naka-straw. Marang guys. Tagayan ba, guys? Tagayan daw. O, tagay pa rin yung nasa isip ni Papa Bits. Ismering huyan po to. Ismering huyan. Diyan po is papasok ang ismering huy ni Papa Bits. Pag nandun na siya sa taas, magagamit niya na po ito. Bigay po ito ni May Timang. Thank you, May Timang. Magagamit niya na po yan. Hindi na tayo mamumroblema. Kasi, sa taas, walang ganong natutulog. Baka po yan, tuluyan ng Baka may mangupa ba? Baka mayroong mangupa na ibang tagakuan. Mga tao ba? Ang spiritual. Feeling. Ako naman kasi, parang ko matulog doon sa taas. Gusto ko lang dito sa baba kasi baka meron namang pumasok na si Sansan na lang, nasusulo na lang kung doon pa ako sa taas matulog, nasusulo na lang si Sansan dito sa baba. Ilang kwarto po yung bakante. Ayoko naman may magpapunta ng taga-Tacloban na sabihin dito kayo tumuloy kasi magiging problema ko pa po yan. Okay lang kung si Roseanne
sabihin ko dito na lang kayo. Kasi si Piyang gustong-gusto dito mag-aral. Pero niisip ko, anong mangyayari doon sa bahay namin kung wala na din pong tumira. Kasi yung isang tumitira doon, parang lang sila, nagbo-boarding house. Hindi marunong maglinis, palaging makalat. Alam nyo naman na, kilala naman nyo siguro si Charlene, asawa ni Japon. Tapos ayoko naman po na maging kasama sila sa bahay si Charlene at Japon dito kasi problema mo nga, mas lalong mamamild stroke ka kung nandito sila. Hindi naman ibig sabihin na inaano ko sila. Dahil umaasa. Hindi naman tayo ibig sabihin na ano tayo sa pagkain. Hindi marunong magtipid. Ganun. Kasi inaano ko naman po yan na kikita pag time nandito sila magbabakasyon. Hay, Ginoo ko. Hindi naman ibig sabihin na naano tayo sa pagkain. Dapat magtitipid. Kasi wala kasing mga parang walang magpakundangan ba? Magising. Nagmamarites na po tayo. Kasi ganito po yun si Charlene. Pag po siya sa pagkain, parang basta gusto lang palaging kumakain. Sasabihin nila, Rosan, natutulog pa kayo ng iba. Sila nakakatatlo ng kumain. Kasi yung yung itlog namin talaga, nandito sila. Igising ng aga pa na unang magising, magluluto ng ng itlog, ganun. Palaging luto, wala luto. Hanggang sa maghapon yung isang tray nauubos. Yung hindi pa marunong magtipid Kaya ayokong maging kasama sila kasi lalong may stress po tayo. Mabuti na po itong ganito lang po. Ako lang yung nandito kasi kahit pagod tayo, kaya ko naman. Ako na lang pumunta sa Mandarin. Magkanto ka? Makasakal ako. Ganito, tapos. Di man ni Christian pa. Ha? Di man ni... Magkano ka Mandarin? Ako Pupunta na siya. Doon nga, kaan. Di man ni Christian pa. Ay, napawala. Ang magbabaktas ka nga to. Di ba, sakay ma'am. Sige, bahala ka. Pupunta daw siya ng Mandarin. Sige, kaya mo naman. Sasakay na lang po siya doon sa Kahapon, sabi niya, daw siya, magtry drive ng motor. Agoy, Ginoo ko. Yung isang paa nga pa lang, hindi maisampa. Yung isang... masasampaan pa ako dun sa 28, ganun lang. Pero hindi pa talaga kasi yung... Mga isang buwan na na ako, kaya lang, makakakon na recover. So, yung... ngayon, parang mabigat pa yung yung katawan ko. Mabigat pa daw. Di pa kayang magpa-overtake. Sabi nga ni Kawan ang driver ay naghatod sa atin sa kabla. Tay paterno? Wala ng motor. Sabi ang motor andun sa anak ko. Pero hindi muna ako. Hindi motor. Hindi pa kaya. Hindi pa na katawan ko. Kaya happy yung Ronald namin kasi yung motor ni Papa Bits, siya po yung gumagamit. Na kataon naman po na may trabaho si Ronald tapos kinakailangan niya talaga ng motor. Kasi yung motor dito, hindi pa naayos, iwan ko. Inaayos naman yan ni Ronald. Marami na po binili pero hindi po pinapasok sa shop. Sabi ko sa kanila, wag niyong yan. Kalikutin ng kalikutin. Na lang kasi pag ipasok talaga sa shop, pira po yan. Baka sabihin na naman na nagpaparinig ako. Sinasabi ko lang, pira po yan. Binilhan na po yan ng carburetor ni Ronald. Nasasayang lang kasi hindi po nagiging match. Ewan. Marunong naman silang mag-ayos-ayos.
Yung motor talaga, iwan ko kasi ano po yan, Rusi. Yan daw kuno yung sakit ng Rusi. Pag matagal na talagang mag-aaberya. Katulad po yan ng ano namin noon. Pero hindi po yun nag-aberya. Hinarnap, ninakaw. 3 buwan pa lang sa amin. Ninakaw na po yung ano, yung motor. Kauna-unahang motor namin. Ito, yung blue, kay Jing po yan. Unang motor ni Jing, kas po yan na binili. Tapos, nung time na nandun po siya pa kay Ate Cha. Tapos, yun, kumuha sila ni May Timang. Pareho yung motor nila ngayon, Yamaha. Tapos, si Papa Bits naman, parang naiinis po siya na palaging na-beryahan. Sa time naman po yun, mayroon po ditong nagtatrabaho po sa, yan, pinagkuhaan po ng motor ni Papa Bits. Bali second hand na po yan, isinauli ng kumuha 3 buwan pa lang, pinasalo kay Papa Bits. Bali yung dinaon ni Papa Bits is, 1,750. So yun, inano ni Papa Bits, siya na yung sumalo. Yun po yung pinagpatuloy niya. Tapos, nalaman po namin kasi yung magbi-birthday po ako noon. Tapos nagpunta dito si Mama Pix na yun po, sabi meron pong surprise gift si Pix sa akin sa birthday ko. Na ito po yung cellphone ko na ginagamit ngayon. Tapos, sabi ni Mama Pix, sayang ko no si Papa Bits dahil plano daw nila ng mga anak po niya na mga abroad. Sabi niyo nga po, plano po sa birthday po ni Papa Bits, surprise din, regaluhan po ng motor. Nakumuha naman si Papa Bits ng motor. Wala na po siyang surprise gift. Ayun, yun po yung nangyari. Sabi ko kay Papa Bits, sayang, kumuha ka ng motor. Kasi sabi ni Mama Pix, napag-usapan daw po nila Pix, tas ng mga ate niya pag birthday niya daw, yung regalo nila, surprise is motor. Kumuha naman si Papa Bits ng motor. Wala na. Wala nang surprise. Sabi ni Papa Bits naman, isasauli ko na lang yan. Sauli. Ka na lang. Ilang babayad. Silang magbabayad, bahala ka dyan, magbayad ka dyan. Nag-una-una ka kasi. Kaya, wag nyo lang po silang pangungunahan, yung mga abroad, yung sinasabing abroad ba guys. Kasi yung abroad, hindi rin po yan basta-basta kung ano po yung nila. Lalong-lalo na yung, sabi pa nga dyan yung mga abroad ko. Kasi kabisado ko po sila. Mas may mga pangangailangan nila, may pinaggagastusan dahil yung pag-abroad nila po guys, sa totoo lang, hindi yan para po sa amin ni Papa Bits. Para po yan sa mga pamilya niya na. Yun, natuwa po ako na nang-abroad sila dahil absulto na po ako. Hindi na yung palaging mama, ganun. So kami naman, hindi po kami nagsasamantala sa mga pag-a-abroad nila. So, naghihintay lang po kami kung ano po yung para sa amin. Hindi po kami yung tipo pong umaasa na lang sa kanila. At saka mayroon naman po yan mga isip. Bahala na sila. Yun po yung sabi ko sa kanila, bahala na sila. Ayun. So, thank you po sa mga nagsusuporta po sa akin na nandyan lang po kayo. Pupunta pala siya sa Mandarin kasi nagpapabango siya. Sinasabi ko sana na akyat lang, nagpapabango ka. So yan, alis po siya guys. Hindi niya ako inibitang isama kasi alam niya po na marami pa akong gawain. Yan. Mag-ano po siya doon, maglalakad-lakad. Tapos baka po niya makasalubong si Sir Regan kasi namamasahero si Sir Regan.
maangkasan po niya. Kaya lilibre pa po siya. Yan. Alis yung Papa Beats natin, guys. Pwede ko naman itong iwanan, guys. Umuwi ako ng Tacloban. Stoy. Uwi ako ng Tacloban. Ayaw. Ayaw, anay ko na. Kasi bukas pa naman dadating si Mama Jean. Pwede pa akong sumakay ngayong tanghali kasi may biyaya alas 11. Alas 9:15 pa lang yung oras. Kung sumakay ako ngayong tanghali, darating ako ng gabi doon sa Tacloban. Kung mamayang gabi naman po sumakay, darating doon ako ng umaga. Sasabay lang kami ni Mama Jean. Naghihinay-hinay. Sasabay lang kami ni Mama Jean na dumating ng Manlurit. Naghihinay-hinay na si Papa Beats. Naghihinay-hinay na si Papa Beats. Yan. Ayaw niya talaga na umalis ako. Ay, Papa Beats niyo. Minsan napipikon yan sa akin dahil ginujuk-juk ko. Sabi ko, pagtanghali, kasi naobligasyon ko na talaga sa umaga, naghahanda ng pagkain niya, tapos pinapakain po siya dahil inom siya ng gamot. Pag gising niya ng mga alas 4 or alas 5, naggagatas na po siya, siyempre pagdating ng alas 7, kailangan niyang kumain dahil yung iniinom po niya na gamot is 4 na po, bali 4, tapos sa gabi 4, buti na lang sa tanghali wala siyang gamot na iniinom, aga umaga at saka gabi lang. Tapos yun nga, binigyan ko na lang po siya ng kudigo, kung anong oras po yung pag-inom, nilagay ko dyan sa minsan na kasi plugging, meron akong inumin na gamot. Sabi ko, meron. Hindi naman niya po alam kung sa yun, dinistahan ko siya. Yan, nakadikit na po sa harapan niya. Hindi na po siya tawag ng tawag sa akin. Minsan inaano ko po siya, ginujuk ba, pagtanghali nandun lang siya sa taas, papasound. Ako naman nandito sa baba, kung ano-ano lang po yung mga kinakalikot, naglilinis. Nakahapon, nung isang araw hindi po talaga ako nagkikilos kasi sumasakit po yung likod ko, balakang, iwan. Sa sobra na yata ito ng sa katrabaho natin. So kinakailangan na magpahinga tayo. Sabi ko sa kanya, ikaw nga kaya ng pagkain mo dahil kaya mo na yan. Pagpapasounds ka na lang nagpapasounds. Kay umano dayon, tumaas agad yung alta presyon. Sige ko na, pwede naman ko na ako hindi kumain. Pero tawa lang po ako ng tawa. Parang inaano ko lang po siya. Pero kinukontrol ko yung pagpapikon sa kanya kasi baka naman agoy, baka naman tayo magkandara pa. Minsan kasi na ako, sabi ko kay Papa Beats, kaya naman na. Pero ako lang talagang yun naghahain po ng pagkain niya kasi kung siya nasusobrahan, sabi pa nga nyo, dami pa yung sa tingin nyo lang po yung kanin is madami, pero hindi po yun nag-iisang cup yung kanin niya. Inaano ko lang, binubuhaghag para tingnan na marami. Ito po talaga yung pinggan niya, mga ganito, kahalahati lang. Hindi naman ito malaki na as in malaki, maliit lang to, maliit. Sadyang binili ko po ito para sa kanya kasi nahihirapan po siyang magpinggan dahil pag nagpipinggan po siya yung gaganito, sabi niya hindi daw na isasakay yung kanin sa kutsara, gusto niya yung mayroong parang ganito.
merong aanuhan, ano sa Tagalog yung masasangkuan guys sa waray, yung merong basta ganun. Ay, bababits natin. Sabi ko sa kanya, ano kaya kung ako nagkaganito? Alagaan mo ba kaya ako ng ganitong pag-aalaga? Nabugnutin.